Okay, so we have here a guide for our truth table. So, meron tayo ditong for conjunction, disjunction, conditional, biconditional, and negation. So, paano basahin itong mga statements na to? Itong mga to. So, ang pagbasa ko sa conjunction is, pag ganitong symbol, this is and. Okay? So, P and Q. Sa disjunction naman, for this symbol, or. P or Q. For this conditional naman, if P, then Q. Okay? Dito naman sa biconditional, P, if and only if Q. And for the negation is not P. Okay? Not. Or you can just say negation P. Okay? So that is our guide for our truth table. So, isang technique para mas mabilis ninyong ma-memorize yung kanyang truth value is kapag and, yung pinag-uusapan, if this symbol, kung nakita yung symbol na to, pag meron lang siyang kasamang false, false na siya kagad. Okay? For example, this one, true and true, meron bang false? Wala, kaya true siya. True and false, merong false, kaya false. False and true, merong false, kaya false. False and false, kaya false. Sa disjunction naman, pag meron kayong nakitang true, ang sagot na ngayon is true. For example, for this one, true and true is true. True and false, meron na siyang true, kaya true. False and true, true. False and false, wala siyang true, kaya false. Okay? Dito naman sa conditional, kapag nakita kayo ng ganitong symbol, okay? Kapag true and true, true. Okay? Kapag false and true, kapag false tapos true, true. Okay? Kapag nahuhuli yung true, true na siya kagad. Okay? Another one, kapag parehas, true na rin siya kagad. Okay? Pero kapag hindi parehas, tapos nahuli yung false, false na siya kagad. For this one, true and false. Nahuli yung false, kaya false na siya. Dito, false and true, pero nahuli yung true, true pa rin siya. And kapag magparehas, true pa rin siya. Okay? Sa biconditional naman, kapag parehas yung values, for example, true and false, true na siya kagad. Okay? True na siya kagad. Kapag nakita kayo ng ganitong symbol, two-headed arrows, kapag parehas yung kanyang value, true and true, false and false, true na kagad yung sagot. Okay? Kapag hindi siya magkaparehas, false na siya kagad sa biconditional. Okay? Sa negation naman, babaliktarin mo lang. For example, true yon, gagawin mo lang false kasi nga kabaliktaran, negation. Kapag false naman siya, true. Okay? Babaliktarin mo lang. Okay? So let us solve this one. So first thing that you need to do is magsusulat ka lang dito ng 2. Okay? Susulat mo lang dito 2. Sige, lakihan natin ng konti, no? Okay? Susulat mo lang, dito na lang, 2. Okay. Ngayon, bilangin mo kung ilang letters or variable yung nakita mo dyan. Sa ilan ba? Dalawa lang, di ba? So, meron tayong P tsaka Q. Meron lang tayong P tsaka Q. So, susulat mo lang dito 2 kasi nga dalawa. Okay? So, susolve mo lang yan. 2 raised to 2 is equal to 4. Okay, so mamaya papakita ko kung bakit 4. Okay? So ngayon, susulat mo muna ano yung mga variables. Meron tayong P and Q. So isusulat mo siya dito from left to right, alphabetically arranged. So ano yung mas nauna? P or Q? P, di ba? So susulat mo lang dito P, susulat mo lang dito Q. Okay? So balik tayo dito. So meron tayong 4. Ibig sabihin there are 4 combinations. Okay? So, bibilangin mo lang, 1, 2, 3, and 4. Pag na-solve mo dyan is 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kung ilan yung nandito, yun yung possible combinations. Naintindihan? So, this is the possible combination. So, 4. So, yun o, 1, 2, 3, and 4. Sir, paano malalaman yung value ng P? Madali lang yan. I-divide mo lang to ng 2. So, 4 divided by 2 is equal to 2. So, sabi dito, ibig sabihin ng unang divide mo ng 2 is
Dalawang true, dalawang false. Kasi nga, apat yan, di ba? Apat yan. So, hinati mo, so tigda dalawa. Dalawang true, ilalagay mo dito, true, true, false, false. Okay? Dalawang true, dalawang false. Sir, paano naman kunin yung value ng Q? I-divide mo ulit ito ng 2. 2 divided by 2 is equal to 1. Okay? So, ibig sabihin, isa daw na true, isang false, isang true, isang false. So, eto na ngayon yung mga value ng P and Q natin. Okay? So, these are the possible combinations. Okay? So, kung meron pa yan, meron ka bang variables, sunod-sunod mo lang hanggang maging 1 lang yung sagot. Ibig sabihin kapag meron ka nang nakuhang 1, yun na yung last. Kasi kapag dinivide mo yan, 0.5 na yan. Alangan naman merong true and false dyan. Di ba? Okay. So next, susunod na kailangan mong gawin is single variable, single statement. Q. Q and negation P. Tama? Yung Q meron na dito. Meron na tayong value. Meron na tayong value ng Q. Ang wala is negation P. Tama? So, susulat mo dito, negation P. What is negation P? Yun yung kabaliktaran ng P. Tama? Ito, this is the value of P. Ano yung kabaliktaran ng P? Kapag true yon, false. True, false, true, true. Binaliktad mo lang yung value ng P. Okay? Next, meron pa ba tayong single variable na wala dito? Wala na, di ba? Meron tayong Q, meron na tayong negation P. Susunod, double variables. Ito, as you can see, this one, di ba? Itong merong parenthesis. Ito, di ba? So, susulat mo lang dito, negation P or Q. Meron na ba tayong negation P? Meron. Meron na ba tayong Q? Meron. Anong symbol yan? Or, di ba? Kapag sinabi nating or, lahat ng true, kapag merong true yung sagot, true na kagad. Tama? Okay. F or T, merong true. F or F, walang true. True or true, merong true. True or false, merong true. That's why true. Okay? Nakuha? Susunod. Anong susunod? Pwede naman natin solve itong buong to? Hindi pa, kasi meron pa tayong negation of this one. Negation daw netong nakaparenthesis. So, isusulat mo lang, negation nung nakaparenthesis. Negation P. Negation of negation P. Negation of negation P. Or Q. Meron na ba tayong negation P or Q? Meron. Ito, oh. And negation, ine-negate mo daw. Babalik na rin mo yung value nito, which is this one. So, balik na rin natin. True yon, gawin nating false. False yan, gawin nating true. True yan, gawin nating false. And last one is false. So, meron pa ba tayo hindi nakukompute? Wala na. We can now compute for everything. So, negation of P or Q or Q. Meron na ba tayong negation of this one na sa loob ng parenthesis? Meron na. Ito, oh. Meron na ba tayong Q? Meron. This one. Diba? So, we can now solve for the final statement. So, this one or Q. You know, Q. So, meron tayong false or true. True. True or false? True. False or true? True. False or false? False. So, this will now be your final answer. Okay, let us try another one. So, we have here, ilan yung variables? Meron tayong P and Q. Tama ba? So, we are going to write P and Q. So, ilang possible combinations? Hanapin natin. Sulat natin yung 2. And then, ilan yung variables? Dalawa. So, 2 raised to 2 is equal to 4. So, there are 4 combinations. So, ano-ano yung mga combinations na yun? So, divided by 2 is equal to 2. So, meron tayong dalawang true, dalawang false. Divided by 2 is equal to 1. Meron tayong true, false, true, false. Okay. So, in this example, ano yung mga
single variables na kailangan nating hanapin. P, meron na bang P? Meron na. Negation Q. Wala pa. Di ba? So, lalagay natin, negation Q. Ibig sabihin, babalik rin lang natin yung value ng Q. So, ito yung Q natin. True, magiging false. True, false, true. Binaliktad lang natin to. Next, negation P. Wala pa, di ba? So, solve natin yung negation P. Kabaliktaran lang ng P. So, meron tayong false, false, true, true. Q, meron na ba tayong Q? Meron na. Ito, oh. Yan, okay. So, sa double variable naman tayo. So, eto, meron siyang parenthesis. Eto, tsaka this one. Diba? So, unahin na natin eto. So, meron tayong P and negation of Q. So, end to, diba? End. So, ibig sabihin kapag end, sabi natin kanina, na kapag meron na tayong nakitang false doon sa statements or doon sa combination, false na kagad yung sagot. Okay? So, we have P and negation Q. Okay? So, this one. Eto, tsaka eto. Okay? So, true and false, false. True and true, walang false, kaya true. False and false, merong false, kaya false. False and true, merong false, kaya false. Okay? Another one. Eto naman, mga kaibigan. So, negation of P, or naman tayo, or Q. Kapag or naman, sabi natin kanina, kapag merong true, yung statement, or yung combination, ibig sabihin, true na yung sagot. So, negation P, asan yung negation P? Eto. Diba? Asan yung Q? Yon. So, next is, we have here, okay? So, false or true, true. False or false, false. True or true, true. True or false? True. Kasi merong true. Okay? Yan. Next, meron ba bang ibang kailangang i-solve? Wala na. Ito na, di ba? Yung kabuuan. So, sulat lang natin, P and negation of Q or negation of P or Q. So, this one or this one. Kung na. So, ito or this one. This is statement or this is statement. Ito, oh, meron na tayo nito. Yan yon. Meron na tayong ito, andito na siya. Meron na tayong mga values. So, solve na natin. False or true. Kapag merong true, true. Kasi, or yon. True or false, true. False or true, true. False or true, true. So, this will now be your final answer. Okay, try naman natin yung mas maraming variables. Okay? So, the first step, what's the first step again? Susulat lang natin yung 2. Di ba? Sulat lang natin yung 2. Ito. 2. Raised to ilan yung variable na nakikita natin? Meron tayong P, meron tayong Q, meron tayong R, Q. So, meron tayong tatlo. P, Q, tsaka R. Susulat lang natin. P, Q, R. So, they are in alphabetically arranged. P, Q, R. So, next. So, since tatlo yan, 2 raised to 3. Kasi nga, tatlo. Okay? Is equal to 2 raised to 2 is 4. 4 raised to, 2 times 2 is 4, times 2 is 8. So, 2 raised to 3 is equivalent to 8. Okay? 2 times 2 times 2. Yun yung ibig sabihin ng 2 raised to 3. Tatlong beses na multiplied by 2. So, 2 times 2 times 2. Okay? 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. Okay? Yan. So, meron tayong 8. So, 8 combinations. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamang-tama yung boxes natin. So, 8 yan. So, paano makukuha yung values? Divided by 2. Same procedure. 8 divided by 2 is equal to 4. So, ibig sabihin, 4 na true. 1, 2, 3, 4. And then, 4 na false. 1, 2, 3, 4. Okay? 1 na ba yan? Hindi pa, di ba? So, sabi natin kanina, solve natin yan, divide natin yan by 2 hanggang maging
1. So, divided by 2 is equal to 2. So, dalawa daw. Dalawang true, dalawang false. Dalawang true, dalawang false. So, hanggang maging 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi nga, 8 combinations. Ito sabi natin kanina. Diba? So, 1 na ba yan? Hindi pa. So, divided by 2 again, naging 1. Yan na yung last. 1. Ibig sabihin daw, isang true, isang false, isang true, isang false, isang true, isang false, isang true, isang false. So, paulit-ulit lang yung ating process. Okay? So, this will be the values of P, Q, and R. So, yan na yung mga possible combinations. Yan. So, hanapin natin. P, meron na ba tayong P? Meron. Q, meron. Negation R, wala. Q, meron. So, negation R yung wala. So, hanapin natin. Sulat natin. Negation R. Yan. Okay. Negation R. So, ano yung negation R? Sulat lang natin. Kabaliktaran ng R. So, kapag true yan, false dito. Okay. True, false, true, false, true, false, true. Yan. Susunod. Meron ba bang single variable? Wala na. Next. Yung merong parenthesis. P and Q. Ano sabi natin? Kapag and, lahat ng merong false, false na siya. Ito, itong dalawang to. P and Q. Sige mo ganyan. So, susulat lang natin P and Q. So, true, true. Walang false yan. So, true, true. Oy, merong false. Merong false. Merong false. Merong false. Merong false. Merong false. Ganun lang kasimple. Okay? Next one. Okay? Next. Okay, lagyan ko lang to ng line para magkasya. Next, eto naman. Okay? So, meron tayong negation R or Q. Or naman ngayon, or. Ibig sabihin kapag merong true, ibig sabihin yung sagot is true. Asan yung negation R? Eto. Tapos yung Q, yon. So, etong dalawang to. Ito ito yung nakapointan ng dalawang daliri ko. So, false and true. So, yan ito negation R tsaka Q. So, merong true, true na kagad yan. Merong true, true na kagad. Walang true, kaya false. Merong true, kaya true. Merong true, walang true. Merong true. Ganun lang kasimple. Okay? So, meron na tayo nito, P and Q, ayun na yun. Meron na tayong negation R and Q, yun na, or Q, yun na yun. So, pwede na natin isolve yung kabuuan niya. Okay? Susulat lang natin. Okay? P and Q and negation R or Q. Pasensya na, hindi na nagkasya. Okay? So, yan. Sinulat ko lang yan, Kinapi ko lang kasi meron na ito, andun na. This one, andun na. Ano yung operation? And. Diba? And. This one, and this one. Ibig sabihin, kapag meron tayong false na nakita, false na yung ating sagot doon sa combination. So, etong dalawang to, as you can see. True and true, walang false. Kaya true, true. Oy, meron siyang false, kaya false. Meron siyang false, kaya false. Meron siyang false, meron siyang false. Meron siyang false, meron siyang false. So, this will now be your final answer. Okay, so let us try this one. So, same process. Susulat lang natin yung 2. Ilang variables yung nakikita nyo dyan? Meron tayong P and Q. Tama? So, dalawa lang. So, lalagyan mo dito 2. Diba? 2 raised to 2. 2 times 2 is 4. So, meron tayong 4 na combination. So, first, susulat muna natin yung variable. Okay? P and Q. Okay. So, meron tayong 4 na combinations. 1, 2, 3, and 4. So, paano malaman yung mga values nila nung laman ng P? Divided by 2. Same process. 4 divided by 2 is 2. So, dalawang true, dalawang false. 1 na ba yan? Hindi pa. So, divide ulit natin by 2. 2 divided by 2 is 1. So, 1 na yan. Yan na yung last. So, isang true, isang false, isang true, isang false. So, those are the possible combinations. Next.
Single variables. P, meron na ba? Meron. Negation Q, wala pa. Q, meron na. Meron pa ba? Wala na. So, negation Q lang. Susulat lang natin, negation Q. Ano ulit yung negation Q? Babalik na rin natin yung Q. So, kung true yon, false. True, false, and true. Susunod natin is the double variable. You know, P, yung nasa parenthesis. Yan. So, meron tayong P or negation Q. Or yan na, ibig sabihin kapag merong true, true na yung sagot. Asan yung P? Yon. Asan yung negation Q? Yon. So, yung dalawang daliri ko, yan. So, kung merong true, true. True and false, true or false, true. True, walang true dyan, kaya false. So, merong true dyan, no? True. So, true. Okay, next. Meron pa bang ibang isosolve dyan? Wala na, itong kabuuan na lang, di ba? So, lagay natin P or negation Q. If and only if Q. Okay? If and only if Q. So, balikan natin yung ating guide. Yan. So, this is called the biconditional. This symbol. Okay? So, P, if and only if Q. Ibig sabihin daw, for the combinations na magkaparehas, true yung sagot. Kapag hindi sila magkaparehas, false yung sagot. For example, true and true magkaparehas, true. False and false magkaparehas, true pa din. Kapag hindi magkaparehas, for example, true and false, false and true, false na kagad yung sagot. Okay? So balik natin yung ating problem. Okay, yan. So, this one, okay, which is this one, ito siya, di ba? This is the value of this one. So, this one, if and only if Q, asan yung Q? Yan o. Di ba? So, lalagay mo lang yung dalawang daliri mo sa tapat niya. Okay? So, kapag magkaparehas, true. Kapag hindi, false. Ganun lang kasimple. True and true, magkaparehas. True. Di ba? False and true, hindi magkaparehas. False. True and false, hindi magkaparehas. False. False and true, hindi magkaparehas. False. So, this will now be your final answer. Okay, let us try to solve this one. Okay? So, same process. Susulat lang natin dito yung 2. Okay? Ilang variables yung nakikita mo dyan? Meron tayong R, meron tayong Q, meron tayong P. P rin yun eh. So, meron tayong tatlong variables. So, susulat mo lang dito. 3. Kasi tatlong variables. 2 raised to 3 is equivalent to 8. Diba? So, there are 8 possible combinations. So, isulat lang natin yung mga variables. So, tignan nyo to nauna yung R. Huwag mong isulat yung R doon. Okay? Sabi natin, it should be alphabetically arranged. Ano ba nauna? P. Diba? P, followed by Q, followed by R. So, lagi nyong tatandaan that it should be alphabetically arranged. Yan. Okay. So, there are 8 combinations divided by 2. Same process. 8 divided by 2 is 4. So, 4 na true. 1, 2, 3, 4. 4 na false. 1, 2, 3, and 4. 1 na ba yan? Hindi pa. Gagawin, divided by 2. Sagot, 4 divided by 2 is 2. Ibig sabihin, dalawang true, dalawang false. Dalawang true, dalawang false. Okay. Next one, 1 na ba yan? Hindi pa, di ba? So, divided by 2. 2 all over 2 or 2 divided by 2 is equal to 1. 1 na yan. So, yan na yung last. Susulat mo lang dito, isang true, isang false, isang true, isang false, isang true, isang false, isang true, isang false. Okay? So, yan na ngayon yung mga values ng P, Q, and R. Next, hanapin natin yung mga single variables. R, meron na ba tayong R? Meron. Q, meron. Negation P, wala pa. Negation P, wala pa. So, hanapin natin yung negation P. So, lalagyan ko lang ng line dito para meron siyang space. Okay? So, negation P. Kabaliktaran ng P. So, false, 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 true, true,
true, and true. Susunod, unahin natin yung nasa parenthesis. Laging parenthesis, okay? Susunod natin yung parenthesis after the first variables, okay? Yan. So, meron tayong Q or negation P. Okay. So, ngayon, meron ba tayong Q? Meron, yun oh. Meron ba tayong negation P? Meron, yun oh. So, lagay mo lang yung daliri mong ganyan para mas madali mong basahin. Q or negation P. So, dito ka umunang magbabasa. So, true or false. Kapag merong true, true na. Tama? True. True. False. False. True. 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 And true. Okay. Next. So, wala nang nasa parenthesis. Diba? So, gagawin mo na ngayon yung bracket naman. Okay, bracket. Ito, oh. Yan, bracket. Susunod mo yung bracket. Okay? So, R and Q or negation P. Meron na ba tayong Q or negation P? Meron, yun, oh. R, meron na rin. So, we can now solve for this one. Tama? R and this one. So, yan. So, kapag merong false, false na agad. Tama? Okay. Kapag ito yung kanyang operation. Okay. R and this one. So, R and this one. Kapag merong false, false na agad. So, true and true, true. False. Merong false, merong false, merong false. Uy, walang false. Kaya true yan. Merong false, walang false, merong false. Okay, next. I think we can now solve for this one. Kasi meron na tayo to. Ito, this is this one. So, ito na lang yung natira. So, we can now solve for R and Q or negation P with the arrow if then. If R and Q or negation P, then negation P, sabi niya. Okay. So, balikan natin yung ating truth table guide. Yan. So, it is called the conditional. Etong symbol na to. If P, then Q. Okay? So, madali lang. Okay? Lahat ng susunod na babasahin or lahat ng last na statement is true, ang sagot is true. Kung mapapansin nyo, true yung kanyang last statement. Di ba? Ito oh. P, if P, then Q. So, ito yung last statement. If P, if true, then true. So, true. Okay? Kapag yung last statement is true, true na siya kagad. So, ano yung mga merong last statement na true? Ito, oh, true and true, true. False and true, true. Another ones, for conditional, kapag magkaparehas sila, true na kagad. For example, you know, true and true, true. False and false, true. Yan. So, ano lang yung iba dito? Yun ay yung ating true and false. Kapag yung nahuling statement is false, false na yung sagot. Maliban na lang kung magkaparehas sila. Kasi nga, sabi natin kanina, kapag magkaparehas, true yung sagot. So ito false or false, magkaparehas silang false. Or yung last statement is false, pero magkaparehas sila. So exemption, true yung sagot. But in this case, true tsaka false, hindi sila magkaparehas. That's the time na false na yung sagot kasi false yung nahuling statement. So, you just need to memorize this one and you're good to go. Balikan natin yung ating problem or ating statement. Yan. So, dito, makikita nyo dito, okay, makikita nyo dito, sorry, yan, makikita nyo rito that this one, if this one, then negation P. Yan yun, oh. So, agpakas diya, detoy, eto, and then yun. Hindi negation P, and then yun. Ang pagbasa dito, based on our statement is T, if T, then F. Yun. Hindi yung pa-right. If F, then T. Mali na. Mali na yung pagbasa mo. Because the statement says that if true, then false. Yun yung nasa statement. Okay? Kapag baliktad sana yan, ibig sabihin, ang pagbasa mo naman is, if negation P, then this one. Okay?
So, but since susundin natin yung statement, so, ang pagbasa sa statement na to is, if true, then false. Okay? If true, then false. Anong sabi natin kanina? Kapag hindi magkaparehas, tapos ang last statement is false, the answer is false. So, if true, then false. Hindi magkaparehas, last statement is false, ang sagot is false. If false, then false. Sabi natin kanina, kapag magkaparehas, true na kagad yung sagot. If false, then false. If false, then false. If true, then true. Magkaparehas. If false, then true. Sabi natin kanina, kahit hindi sila magkaparehas, as long as the last statement is true, the answer will always be true. So, if false, then true. True. If true, then true. If false, then true. Again, hindi sila magkaparehas, but the last statement is true, then the answer is true. So this will now be your final answer.